panoorin nyo ng buo itong video gagawin ko ngayon dahil ito po yung video na magko-confirm kung saan inamin na ng PNP at ng PAOK na talagang may involvement o talaga may kinalaman itong mga OLA dito sa mga nag-ooperate na mga POGO. Kasi meron ako na rinig na balita at napanood na balita kanina lamang po at ito po ang i-update ko po sa inyo ngayon. Okay? Sana panoorin niyo po na buo yung video at tapusin ninyo. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny. At maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po ninyo at share nyo yung video. At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga usapang online lending apps. At yun nga po, papakita ko lang po sa inyo kung sakasakali itong videong ito. Last question on my part, sir. Bukod po dun sa mga illegal gambling, dun sa mga scams, ano pa po ba yung ino-operate ng mga POGO na ganito? Yung mga loan scam po, marami yan. Tapos, at yun nga, kung napanood nyo po at narinig nyo po yung sinabi, kung may involved nga po ba ang mga OLA dito sa mga POGO, at yun naman pong mga susunod kong papaliwanag sa inyo is mas makaka-relate po talaga kayo na mayroon talagang malaking kinalaman itong mga POGO dito sa mga OLA. Kasi nga po, para sa akin, ang sistema po kasi ng POGO is scam hub, something na mga, syempre mga love scam, kung ano ng mga klase ng mga scam na maaaring maranasan ng mga tao na hindi alam, lalong-lalo na yung mga nasa online sugal, di ba? Pagka kayo kasi nag-access sa mga online sugal, nakaka-access din po kayo sa mga POGO. Kaya nga sabi ko kasi, di ba, nung huli na may ginawa akong video about that na nag-apply ako sa mga iba't ibang mga OLA, hindi meron na rin pong mga nag-aalok sa akin ngayon na mga online casino kung saan pinapalaro nila ako tapos binibigyan ako ng mga parang puhunan. Kaya nga sabi ko, hindi ako nagsusugal pa. Ay, sabi ko, nagsusugal ako pero hindi ako pumapatol sa mga ganitong klase ng mga sugal. Aminin ko sa inyo, ako, dati po akong nagsusugal pero hindi ko po tinotolerate o ipinapabigay sa ibang tao na dapat magsugal kayo para kumita kayo ng kaunti o magkaroon kayo ng ibang income, di ba? Kasi para sa akin yung sugal is sugal. Hindi maganda yan para sa isang tao. Para sa akin kasi is kahit may offer nga, may nag-offer sa akin ng sugal dyan, ng online casino, hindi ko tinanggap kasi nga hindi ko gustong sirain ang buhay ng ibang tao. Tapos ito po yung sinabi po ng PNP at saka nung nakausap nila sa interview, yung sinabi nila na kung ano yung involvement ng mga OLA dito sa mga POGO. Tara, panoorin po natin para ma-explain po sa inyo na maigi after this video. Follow up ko lang po doon sa mga loan scam, sir. Ito po yung mga kumalat noon na parang nagme-message doon sa mga nagkakaroon ng utang at nanghihiya, kumbaga ay nanghaharas. Nananakot. Tama, ito po yung mga nagpapadala ng kabaong, ng mga mga anak, picture ng bahay mo, tapos takutin ka na halikan namin ng bomba yan. So, kaya papatukhang kita dahil hindi ka nagbabayad ng utang. Kasama po ito doon. Kasama po sila, kasama po itong mga po natin ito. Kung napanood nyo na maigi yung video, no, sinabi naman po dyan na kung ano ba yung mga involvement na mga online lending apps dito sa mga POGO at kung ano yung mga ginagawa na mga harassments, ito mga OLA na ito, yun nga yung panghaharas, yung mga ginagawa nilang pagpapadala ng kung ano-ano. Para sa akin is talagang maaaring involved talaga yung mga OLA dito sa mga POGO na ito. Dahil nga, yung mga POGO niyan is based on sa ibang bansa, sa China. Sabi nga nila, kasi yung mga bosses o yung mga leader ng mga sindikato na nag-ooperate ng mga POGO, kasi bawal po sa kanila sa mainland China yung mga pasugalan. Okay? Kaya nga may isang lugar sila na kung saan mayroong mga nagsusugal ng mga tao. At kung parang casino country
yung tinatawag na Macau, alam ko doon ang pinaka mainland ng mga casino ron eh. Kasi sa mismong mainland ng China, excuse me, is bawal na bawal po yung mga sugal. Ayaw na ayaw po nila yan, mga ganyang klase ng mga bisyo. And then, kaya sila nag-ooperate sa iba't ibang bansa is para doon gawin yung mga illegal activities nila. Like kung ano-ano yung mga illegal activities, nasa balita naman po yan at alam niyo naman po siguro yung mga nababalitaan ninyo kung bakit nare-raid yung mga pogo. Dahil sa mga scam, sa mga human trafficking at sa kung ano-ano mga klase ng mga criminal activities na ginagawa nila. Okay? And then, etong si Ola, malamang ang talagang kinikita ng mga pogo na yan, yung mga pinagkakakitaan, kunwari kumita yan mga something kung magkano man, is ulitin ko, doon nila pinapadala doon sa mga negosyong pwede lang iparehistro para maging negosyong legal dito sa Pilipinas. Kagaya ng mga lending companies, yan nga, yung mga online lending companies na kung saan iba-ibang klase ng mga lending companies yung pinapa-operate nila. Yung mga OLA, yung online lending apps, mga lending companies na nasa website, at sa mga kung ano-ano mga lending online na pwede nilang gawin para magkaroon sila ng legitimacy kahit illegal yung ginagawa nila. Okay? Pero ngayon magtataka kayo bakit nare-read yung pogo pero walang pangalan ng OLA. Kasi yung mga pogo po ngayon is mga illegal at mga walang pangalan. Kumbaga, yung kinikita lang ng mga pogo na yan is iipunin tapos gagawing illegal. Kaya nga ipinapasa nila yan sa mga SEC, sa mga government agencies na kung saan kailangan nila makapagbigay ng mga proper documents. Pansin nyo, di ba, kahit nga yung mga address hindi tumutugma doon sa mga address na ibinibigay nila sa SEC. Sasabihin, bakanting lote, isang establishment na inuupahan pero wala namang tao ron, di ba? Doon pa lang dapat nag-iisip na si SEC na nagagamit din sa illegal na aktibidad itong mga kanilang pagbibigay ng rehistro o ng mga lisensya. Sana bigyan pansin. Alam naman pala ng PNP o ng PAOK itong mga ginagawang illegalities ng OLA, bakit hindi higpitan o magkaroon ng talagang tamang procedure kung paano nila bibigyan ng lisensya o ng registration yung isang online lending companies o yung mga lending companies. Puntahan kung legit ba yung address, di ba? Bago sila bigyan ng lisensya para mag-operate. Kasi napapansin ko nga talaga parang bigay lang ng bigay ng lisensya hanggat nakakapagbigay ng mga proper documents na kailangan ng mga lending company doon sa SEC. Di ba? Kaya hindi na ako magtataka kung bakit may nagtatanong na may na-raid na pogo. Anong pangalan ng OLA yung na-raid? Kasi hindi naman kasama doon sa pogo yun eh. Hindi kasama ng pogo sa isang building o sa isang establishment. Yung mga OLA, may iba't ibang lugar yan na kung saan naka-address sa SEC pero may sariling mga ibang kumpanyang pinapasukan yan o yung ibang building na pinupuntahan niya mga yan. Maaring work from home, ibang lugar na nakarehistro sa kanila, tapos ibang uupahan nila, something like that. Parang pogo lang din, di ba? Kaya nga involved sila sa pogo eh. Yung kinikita ng pogo na yan dahil illegal activities, binibigay at pinapaikot dito sa mga legit na mga negosyo ng pautang. Sana nagkaroon ako ng ideya sa inyo, no? Nakapagbigay sana ako ng tulong sa mga nagtatanong about sa mga pogo at saka sa OLA connections. Taka yung mga SIM card na yan, iisa lang po pinagagamitan yan. Yung pogo at saka yung OLA, iisa lang pong sindikato o mga negosyo na illegal ang pinagagamitan. Sana nakatulong ang video ito. Pakipollow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Marami pong salamat at hanggang sa muli, Sarang Hamnida po.